O mismo na mga kababayan, si Presidente Bongbong Marcos ang nanawagan kay Pacquiao. Sumuko ka na, Pacquiao! At tinawag pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pugante si Pacquiao. Talagang pugante naman po. Talaga po si Pacquiao, pinaganap ng batas. So ang tawag niya, fugitive from justice. O ito siya, calling him a fugitive Marcos Daves Kibuloy to give himself up. Kaya yung pinalabas po na patong sa payo. Nagpapagal mga malita at magtabagay sa mga isla-libo. Opinyon pa at paglalantad sa katutuhan. What you see is what you get. Unisan. Napabikol ako tuloy. Patong sa ulo ni Pacquiao 10 million. Siguradong authorized yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, si DILG Secretary Benhur Abalos, hindi man po yun magdidesisyon without the approval of the President. Kasi nga po, ang Secretary, di ba, alter ego ng Pangulo, the other self of the President. So kung ano man yung mga announcement, lalo ito po, sensitibong issue ito, mga kababayan. Kasi hindi ordinaryong personality. Si Pacquiao po, barkada ni Maudigs. Kaya nga po, parang may sapalos, mailap masyado. Kasi sabi ni Maudigs mismo, alam ko niya kung nasaan si Pastor Kibuloy. Kaya lang secret. Madaling sabi, siya mismo, inadmit niya, tinatago niya, cuddling, fugitive from justice. Kaya nga po, pinag-aaralan na ng TNT ang possibility na mag-file po ng kaso laban sa dating Pangulong Maudigs. Kasi cuddler siya. Imbes na siya mismo ang mag-encourage na sumurrender para harapin yung kaso, siya pa yung nagsabi mismo. Alam ko niya, kaya lang secret. Pinaglalaruan mga kababayan ng dating Pangulo yung batas. Yun ang nakakalungkot. Yan po yung balita dito ngayon. Breaking news. President Marcos challenge embattled televangelist Pastor Apollo Kibuloy to come out of hiding and face the accusation laban sa kanya. Imbes na kikwestiyonin niya yung reward money na ipinatong sa kanyang ulo ng DILG para siya maaresto. Lakas talaga niya, Mr. Maravillas, ng apog ng kampo ni Pacquiao. Kini-question pa yung gobyerno kung ano yung motibo daw ng mga pribadong individuals na nag-offer ng bounty para siya mahuli. Yung mga pribadong individuals po, may karapatan yon. Kasi di ba pag criminal offense, ang kaso po, Peoples of the Philippines versus Pacquiao. Ganun po pag criminal offense, laging Peoples of the Philippines. So dapat magpasalamat yung ating mga mamamayang Pilipino kasi may gustong tumulong po sa ating gobyerno mismo at nagbigay sila ng 10 million pesos. Bali 15 million nga po kasi tigwa 1 million yung pabuya para doon sa mga kasama ni Pacquiao. Si Pacquiao 10 million, 1 million each sa 5 pa na mga kasabwat niya. Kaya yung hamon ng ating Pangulo, imbes anyang questionin mo, lumabas ka na sa iyong lungga. Tama? Sabi ng ating Pangulo, he can question their motives as much as they want. But magpakita siya, I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kini-question? Tama po. Ang dapat sa ilalim po sa questioning, yung nagkasala, yung suspect, hindi yung mga authorities. Yung mga authorities ang yung husgado na mismo, ang may karapatan na mag-question. Ngayon, kung paniwala ninyo, wala kayong kasalanan magpaliwanag kayo sa husgado. Hindi yan kung kanino kayo tumatakbo, lalo na sa media. May sarili silang media yung SMNI. Doon kayo nagdadaldal sa pamamagitan ng inyong mga galamay. Sabi nga natin mga kababayan, si Pacquiao ang nag-challenge sa ating gobyerno na isampa yung kaso. Nang isinampa yung kaso,
nag-disappear. Baka niya Mr. Maravillas, umakyat na sa langit. Siya yung may-ari ng universe. Baka. Pero bigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. Hindi man siya doon napapapasukin po ng ating Panginoon kasi dinitron niya yung ating Panginoong Jesucristo. Malamang sa dagat-dagatang apoy mga kababayan sa ihulog. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala man niyang masama kung ang ating gobyerno mag-accept ng donations mula sa pribadong individual na gustoan niyang makita na si Kibuloy ay maaresto, whom he called a fugitive. Bakit hindi? They want to help us bring the fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Tumapang na niya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang tigil kasi siya na inaaboso nitong kampyo po ni Maudigs. Nagpapakita na ngayon mga kababayan ng pangil yung tigre ng norte. Tama? So ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Pacquiao, sumunod sa batas. Sumunod ka niya sa proseso. Sinusundan lang naman anya namin ang batas. Sundin niya ang batas. Kibuloy and his co-accused have standing warrants of arrest for sexual and child abuse and human trafficking cases. Non-bailable po. Mabigat na pagkakasala, mga kababayan, ang kinakaharap ni Pacquiao. Kaya nga po, mga kababayan, ang patong sa kanyang ulo, 10 million pesos. Kaya kung sino man po ang nakakaalam ng kinaroroonan ngayon ni Pacquiao, gusto ninyong kumita, itsu-tsu na ninyo. Pero anya Mr. Maravillas, baka ang magkinabang lang ng 10 million, si Maudigs, yung kaibigan niya. Kasi ang sabi, alam niya,
Iyan, kung isusurrender mga kababayan, ni Maudig si Pacquiao, iwan ko kung qualified siya. Siya yung kukubra kung huhudasin niya yung kanyang kaibigan. Pero malayo po. Yung 10 million kasi po, kayang-kaya ni Pacquiao tapatan. Tama? So ang ibig lang sabihin nito mga kababayan, seryoso po ang ating gobyerno na habulin itong mga may pagkakasala sa batas. Yung mga pinag-aanap ng ating batas, seryoso po ang ating gobyernong iharap sa hustisya. Tama po? O ngayon, sa issue naman po ni Alice Goo, sinight in contempt na po ng committee ni Risa Hontiveros. Ayan po yung balita ngayon. As reported ng Manila Bulletin, breaking news siya. Parehas nung kay Pacquiao, Senate panel cites Alice Goo, 7 others in contempt for skipping Pogo investigation po ng Senado. So ito ngayon mga kababayan, i-play natin yung report ng ng Manila Bulletin. So yan po siya. I wish to reiterate the persons cited in contempt and the persons to be issued subpoena. So the persons cited in contempt are Alice Goo or Guo Huaping, Nancy J. Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yi Lin, Simon L. Guo, Jian Zhong Guo, Wesley Guo, and Sheila Guo. The chair of this committee is ordering the arrest of the person cited in contempt to be submitted to the SP for his signature. Additionally, the persons to be issued subpoena are Jamie Lynn S. Cruz, Roderick Paul B. Pujante, Juan Miguel Alpas, Catherine Cassandra Ong, Alberto Rodulfo A.R. de la Serna, Jonathan Mendoza, Ronelyn B. Baterna, Michael Bryce B. Mascarenas, Stephanie B. Mascarenas, Rodrigo A. Banda, Jing Gu, Xiang Tan, Daniel Salcedo Jr., Chona A. Alejandre, and Duan Ren Wu. Once more for the record, Sen. Nancy. Yes, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Nancy, for the seconding and hearing no objection. Once more for the record, I so rule. So yan po, mga kababayan, breaking news ngayon. So wanted na rin po si Alice Goo pag ayaw niya kasi mga kababayan na humarap sa hearing at kung ano-anong palusot yung sinasabi. Stress daw siya. Hindi daw mentally fit siya na humarap dahil masyado nang na-stress. Yan ang sinasabi ng abogado. So with that, i-issue na po yung warrant of arrest, arrest order. So ipapahuli siya mga kababayan para iharap sa Senado. In contempt siya ngayon. Ikukulong siya mga kababayan sa Senado. Ayan man lang po mga kababayan yung mga naglalakihang balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.